Franz, ang ano natin na, recap natin ha. So, kung may nawala, may panunumbalik. Abot sa apostasy. That's right. Maipapanumbalik talaga ang nawala. Nawala. Alam mo, sa story ni Joseph Smith, nung nakita niya ang Diyos, sinabi ni Joseph Smith, ang pinaka-inquiry ko lang sa kanya is gusto ko malaman kung saan ako sasapi. Oo, yun lang. Wala naman, 14 years old, ano bang gusto malaman ng bata? Di ba sinabi ni Joseph Smith, take note ito ha sa mga basher Yes. dyan ha. Nagalit na galit kay Joseph Smith, nakiso ganito yung tao. Bata pa lang siya nung nagtanong siya noon, 14 years old. Anong hinahangad ng bata? My goodness. Ang gusto lang ng batang malaman ay saan siya sasapi. Yung time na yun kasi, kuya, his mother, si Lucy Mac, no? At saka si Joseph Sr., magkaiba yung religion. Oo. Muntik siyang magsanib doon sa Methodist kasi nakikita niya na parang somehow there is harmony. Parang okay to, malapit to. Parang malapit ito eh. So, pero sa confusion niya, saan ako sasapi? Pero kagandahan din dun sa mga magulang niya no, na gustuhan ko din, hindi nila pinipilit ang mga anak nila, no? Sila Alvin, si Sam, kung saan sila sasapi o magpapabinyag. Binibigyan nila sila, yung mga anak no, ng karapatan o kalayaan na pumili. O, di ba? Yun ang swerte yung bata. Kasi swerte si Joseph Smith dahil siya ay nandun sa gulong klaseng environment. O, di ba? Ngayon, sa sobrang pag-iisip ni Joseph Smith, saan ba ako sasapi? Saan ba ako O, nasabi? di naggawi siya dun sa Santiago. Napadpad siya ngayon dun sa James chapter 1 verse 5. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Pero parang na-shortcut ko na sa huli. Pero ganun yung buong essence nung scripture na yun na kung nagkukulang ka ng karunungan, magtanong ka. Misyonahan din ako eh. Okay. Kung sino man na nagkukulang ng karunungan, itanong sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat at ito ibibigay sa kanya. Ayos! Ang galing. Alam mo, di ba naalala yan? Ang galing. Siyempre, tayong mga tao, pag nagkukulang tayo ng karunungan, ibig sabihin, meron tayong katanungan. Anong pinakamagandang advice? Itanong mo sa Diyos. Tama. Yan ang pinaka-last resort, na pinaka-importanting resort na ating pwedeng takbuhan. Ngayon, si Joseph Smith, balik tayo sa kwento. Nung siya ay nag-try na magdasal, hindi naman kagad na lumabas ang Diyos. Hindi Hindi na-highlight yan eh. Meron nakakatakot. Nung missionary kami, hindi na-highlight yan. Kasi pag nagtuturo kami, doon namin ipapakita. Diretso agad. Oo, nagdasal si Joseph Smith, lumuhod po siya, tapos sinabi niya sa kanyang salita, ako ay nakakita. Ganun yung story namin. Pero hindi natin na-highlight kung ano yung nakita natin sa video na pinost namin. Marami pang pangyayari doon. Bago Oo. nagpakita yung liwanag o yung Diyos Ama at Diyos Anak sa Hindi natin alam na ginako siya doon ng kalaban. kalaban. Sa palagay mo, Franz? Bakit kaya siya ginanon? Palagay mo? Well, gusto niyang hadlangan syempre ni Satanas o ni Lucifer yung panumbalik ng kabuuan ng ebanghelyo ni Jesus Christ. Alam ng kalaban Gusto niya talaga na maging miserable talaga lahat ng mga kapatid niya. Exactly. Kapag nabuksan ngayon ng restoration, alam niya babalik ang gospel sa buong mundo. Hawak niya lahat eh. Tama. O, di ba? Sa 1,800 years na the dark ages or in the great apostasy, hawak niya lahat. Tama. Ngayon, alam niya kapag nabuksan ito ulit, ang restoration na ito na yung kanyang pinaka-kinakabahan siya ngayon si Satan. Kaya igapos man yung labi ni Joseph para hindi siya makapagsalita. Nung nanghingi na ng tulong si Joseph Smith, doon nagpakita ang Diyos. At nung nagpakita siya, as a 14 years old, teka muna, saan ba ako sasapi? Yun ang naman eh. No? Hindi naman niya, sa kwento ni Joseph Smith, yun ang nakakamangha eh. Kasi sa kwento niya, hindi natin tinago. Hindi tinuturo. Tinuturo natin yan. At yun ang kanyang kwento na sinabi niyang, at pagkatapos ko makita, nagtanong ako, syempre, saan ako sasapi? Ayun na yun. Tingnan mo ha, yung prophecy na yan, nasa Isaiah, chapter 29, verse 13 to 14. Tingnan mo ha. Okay. Merong sinabi si Isaiah eh, tungkol sa nakita niya doon sa Great Apostle. So sinabi sa Isaiah chapter 29 versikulo 13 Yes, sinabi niya dito, wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Sinabi niya yung kay Isaiah ha,
Ang Lord mismo nagsabi na yung kanilang mga bibig ay lumalapit sa akin pero yung puso nila malayo. Take Oo. note ha. Lumalapit sila sa Diyos sa pamamagitan lang ng labi nila, ng Exactly. bibig nila. Ngayon, ang gusto kong ipa-highlight ngayon, yung history ni Joseph Smith sa Pearl of Great Price, nung nakita niya ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, sinabi niya, saan ako sasapi? Yun lang naman ang gusto kong malaman. Yun ang gusto kong malaman. Actually, saan ba? So, wala sa pananaw niya na magtatayo siya ng, ay, wala. 14 years old. 14 years old? Wala. Eh, sarili Ang alam niya- lang nun, magbungkal ng lupa. Magbungkal ng lupa kasi farmer siya. He farmer grew yung up bata. in a farming family. That's right. Oh. I-detalye natin yan ha. Okay ha, huwag muna kayong magano dyan ha. Detalye natin yan kung ano nangyari kay Joseph Smith. Pero tingnan natin sa Pearl of Great Price, sa verse 18 ng Pearl of Great Price, nung sinabi ni Joseph Smith, saan ako sasapi? May sinabi sa Yesu Cristo nung kinausap siya doon sa kanyang unang pangitain. Yun mismo, yung mismong nakaluhod siya doon, yun ang kanyang purpose, yung 18 na yan. Oo. Okay? Ito. Ayan. So ito sinabi niya dito, no? My object in going to inquire of the Lord was to know which of these sects was right, that I might know which to join. No sooner, therefore, did I get possession of myself, so as to be able to speak. Kasi nanghihina siya dyan eh. Yung sinasabi yung to get possession of myself, kasi nanghihina siya doon sa Na talagang na ano siya eh. exhausted siya eh. Sobrang na-exhaust siya. Siyempre. Yung puwersa ni Satanas, no? Tapos Time na bigla yun. kang, pumigla siya doon, di ba? Tapos bigla nakita niya ang Lord. Siyempre, hindi full ang kanyang recovery doon. Siyempre, Oo. na-translate siya doon eh. Bilang man, ano? Sa liwanag, di ba sabi niya, ako ay nakakita ng haligi ng liwanag, higit pa sa liwanag ng araw. So anong pag-usapan natin dyan? Translation? Na-translate siya. Oo. So napagod yung katawan niya, di ba? Translated So siya. nung sooner na naging nakuha na naman yung lakas niya, ito yung nangyari sa kanya. Yan. So sabi niya, so as to be able to speak, then I asked the personages who stood above me in the light, which all of the sects was right. For at this time, it had never entered into my heart that all were wrong, Tingnan and mo which ha. I should join. Tingnan mo ha. At sa punto na yon, hindi niya alam na lahat ay mali. Never niyang inisip na lahat ng mga sekta or simbahan nung panahon niya ay mali. Ay, napakabuting bata nito. Oo. Wala naman siyang hinusgahan. Gusto lang talaga niyang malaman kung sino sa kanila ang dapat niyang sapian. Kasi lahat ng simbahan kasi napuntahan niya, nagsasabi na, oh, dito kayo maliligtas, ito ang totoo, ito ang daan. Pag magsimba naman siya sa kabila, ganoon din ang sinasabi. So, nakakalito talaga. So, ibig Diba? sabihin, yung batang to, Napaka-pure ng heart niya. napakamurang isip Oo. na parang sa gusto lang niyang malaman. Sa punto na ito, wala naman akong iniisip na mali sila lahat. Oo. O ano sinabi ng Lord sa kanya? Sabi niya sa verse 19, sinagot ako, I was answered that I must join none of them, for they were all wrong. Oy, take note ha, wrong ha. Hindi sinabing masama ha. Okay, wrong. Mali lang sila. Oo, mali. And the personage who addressed me said that all their creeds were an abomination in his sight, that those professors were all corrupt, that they draw near to me with their lips, but their hearts are far from me. They teach for doctrines the commandments of men, having a form of godliness, but they deny the power thereof. Sounds familiar? Nakita mo pa? Isaiah 29. Isaiah 29. Sinabi doon na Isaiah, that they draw near me with their lips, but their hearts are far from me. Balik tayo sa Isaiah 13. So sinabi niya, wherefore the Lord said, sabi niya kay Isaiah, no? For as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, Ibig sabihin, and their fear toward me is taught by the precept of men. if you will take note, the same saying occurred 750 years before Jesus Christ, great apostasy. Yes. So, ibig sabihin, 1,800 1,800 plus 750, 2,000. 2,500. Sinabi din niya yun. The same na sinabi niya kay Isaiah, sinabi din niya kay Joseph Smith. Malapit lang sila sa akin. Lumalapit lang sila sa akin, pero ang mga puso nila malayo sa akin. Oo. They are teaching the precepts of men.
mga turo lang ng tao, yung mga filosofiya, mga interpretations nila sa Bible, ganun. Kaya tayo hindi nagkakaintindihan rito eh. Na-experience ko rito sa ating pagtuturo at pag-share natin ng gospel. Wala nga kaming ina-atake kahit na ito na tinuturo namin eh. Great apostasy, may inatake ba kami? Wala. Wala. Pero yung mga dating sa amin, yung mga ibang tao, parang demonyo ata nakita namin eh. Oo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Tsaka bakit ganun? Bakit kayo maghuhusga ng ganun na katulad nitong experience or history ito, no? Itong isang event na ito na nangyari sa napakabatang itong si Joseph Smith, no? 14 years old. Pag-iisipan nyo ng demonyo ang nakita niya, halimbawa, napakasakit naman yun. Ay, ang hindi niya actually nakita, naramdaman niya bago niya nagpakita ang Diyos. Oo. At alam niya kung anong difference ng demonyo sa Diyos. Oo. Wala naman liwanag ang demonyo eh. Oo. Kasi naramdaman niya muna yung power ni Satan. Sinasabi nila, ang nakita ng Joseph Smith ay demonyo. Ay, naramdaman din niya. Naramdaman din niya yun. Pero nanghingi siyang tulong eh, please. Okay. Bilang sagot, ayun. Ayun, nagpakita sa kanyang Ama sa Langit at si Jesus Christ. Pero ito lang ano ko, Kuya Jack, yung isa kong sentimiento no, sa iba nating mga kaibigan no, sa kanilang mga may sariling religion ano, nang tingin sa atin ay kulto, sa demonyo daw yung pinaniniwalaan natin. Oh. Ang tanong ko, kayo ba, ano yung story na pwede nyo, o history, o kahit gawa-gawa lang na istorya, anong meron po kayo? Gandahan niyo yung story niyo, kung meron kayo. Ano kung meron kayo na may nagpakitang ganito, na angel o ng Diyos, nagpakita ang mga... Alam mo problema nila, Franz, nakikita ko dyan. Kasi tayo, naniniwala rin tayo sa Biblia. Sinasabihan pa nga tayo hindi naniniwala sa Biblia. Oo. Mali kayo dyan. Naniniwala kami sa King James Version. Kaya kung ano mang version na meron kayo sa Biblia, gamitin natin ang King James Version. Naniniwala kami sa Biblia kung ito ay translated correctly. Ngayon, kung ito ay binaluktot, binago, iniba, Hindi namin at paniwalaan. iba na ang versions, ay mahirap magtatalo talaga tayo kasi magkaiba. Ang problema kasi sa labas, ang nakikita natin, alam nila na naniniwala tayo sa Biblia. Ngayon, hindi nila alam, ang Diyos ay nag-prepare ng isang kasulatan na lalabas para suportahan ang Biblia. Ngayon, makinig kayo ng maigi, pambira kayo, hindi na puro galit. Kaya nga, puro kayo judge ka agad, prejudge ka agad kayo sa Book of Mormon, hindi nyo pa pala nababasa. Oo, sasabihin nila na Mormon Jesus, ano ba naman may Mormon Jesus ba? Mormon Jesus, anong galing yun? Saan ang galing yun, di ba? So, please lang, try po nating basahin ang aklat ni Mormon. Nang malaman po natin ang nilalaman nito, baka magulat kayo, kakaiba pala to. Tungkol pala to kay Jesus Christ. Oo, di ba? Tingnan niyo muna kung anong Book of Mormon. Kaya pagkabasa niyo, ay, demonyo yan. Siguraduhin mo, 4,000 times ginamit ang pangalan ni Jesu Cristo sa demonyo. Oo, mas marami pang beses na banggit ang pangalan ni Jesus Christ sa Book of Mormon kesa sa Bible. Oo. Sabihin niyo demonyo? Demonyo? Hindi lang kasi nila matanggap na meron pang another scripture or another testament, no? Bukod sa Bible. Ayaw niyo ba yun mga kababayan? Para hindi na natin pag-awayan ng Biblia, mayroong magsusuporta sa kanya. Oo. Diba? Hindi naman namin additional, hindi naman dumating ang Book of Mormon para talunin ng Biblia. Para palitan eh. Hindi eh. Nakita mo niya, tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo ha. Yung Isaiah na tinitingnan natin kanina, na propesiya kay Isaiah, na sinabi ng Panginoon sa kanya, sinabi din niya ulit nung nagpakita siya kay Joseph Smith. At saka ang galing kasi abay tugmang-tugma. Tugmang-tugma. Tingnan mo na. Ano kaya ang reaction ni Joseph Smith? Ano sinabi sa kanya? Huwag kang sasapi sa kahit ano. Ano kaya hindi si Joseph? Teka muna, paano ito? Akala ko masasapi lang ako. At saka paano kaya niya sasabihin yun sa mga magulang niya eh may kanya-kanyang religion yung mga magulang niya. Oo, di ba? Isa sa mga bagay na akala mo, binigyan mo ng, binigyan mo ng problema yung bata. Na gusto lang sumapi sa kung saan. Sabi ko, gusto lang ako sasapi ngayon. Sa akin pala, padadaanin yung pagpanunumbalik. At saka at that time, kuya, at his age 14 years old, hindi niya alam na siya yung gagamitin na... Hindi niya alam, 14 lang siya eh. Oo, gagamitin na ibalik yung totoong original na New Testament Church ni Jesus Christ. Nagpakita ang Diyos Ama at Diyos Anak kay Joseph Smith. 1820, no? In that spring, no? That's right. 3 taon ang lumipas. Walang nangyaring visitation. Wala. So ilang taon siya noon? 14. 17 years old. Sa kwento niya, na sa loob ng 3 taon na yon, ay para siyang namuhay na typical na teenager. Oo. Sabi nga niya sa kwento niya eh, parang nagkaroon siya ng mga kasalanan
na hindi talaga naaayon sa Diyos. Pero, huwag niyong isipin na ako ay gumagawa ng kagumal-gumal na kasalanan. Oo. Typical na teenager, siguro nakipagbuntalan sa mga kapatid niya, na siguro, Katulad din natin nung kabataan natin. oo, alam mo naman tayo kung ano pinagagawa ng Mga kalokohan din. kayo mga nag-over the bako, nagkakating. Oo, kung anong ginawa ni Joseph Smith. Pero yung typical na teenager, ang buhay ni Joseph Smith, ganun din yun. Just normal as ours. Oo. Ngayon, 1829, di ba nakita niya yung Heavenly Father and Jesus Christ? Oo. Kinuwento niya yun sa mga pastors. Anong sabi sa kanya ng mga ibang mga preachers or pastors? Wala na yan. nang ganyang pinababa pa nga siya dun sa karuwahe. Oo, di ba? doon sa video natin. Ho, ho, ho! Sinabi niya, nakakita. Si siyempre, nung unang kita niya, yun, siyempre, Oo. excited pa siyang isipin sa lahat. Oo. Madaldal, bata, 14 years old eh. Siyempre. O, yun ang nakita ko ngayon eh. Bakit siya ipinarsecute? Madaldal yung bata. Pero kung iisipin mo na meron siyang a personal interest, he would never have told it to anyone. Kaya pure yung heart niya eh. Sa ano yun eh, parang hindi daw normal ang naging buhay niya kasi siya kaiisip niya kung ano nakita niya. Ang problema doon, niridicule siya ng tao. At iniisip ko, paano nalaman ng tao? Wala namang ibang nakakita Oo. sa kanya eh. So ibig sabihin, siya rin na may sala. Siya din ang nagsabi. Sa video nga natin. Mga ganon. Nakita ko ng pangitain. Sa galit nung, at bitter itong pastor na ito. Sabi sa kanya, baba, Baba, huwag mo nang pagsasabi kung kanino yan ha. wala nang mga ganyan. Wala na ngayon sa panahon natin yan. So, tingin nyo, mga kaibigan, kung naniniwala tayo na buhay ang Diyos, huwag naman natin isipin na sarado na ang bibig ng Diyos dun sa Biblia. Si Joseph Smith ang nag-draw sa kanya para magtanong sa Diyos. Kasi 3 years tulad ng sabi natin. 3 years na walang nangyari. Dahil sa mga kalokohan ng batang to, he was 17 years old. Na-feel niya na parang wala na akong direksyon. Wala na eh. Yun ang nag-draw sa kanya na manghingi ng tawad. Nag-pray siya, sabi niya, in consequence of these things, I often felt condemned for my weakness and imperfections. When on the evening of September 21, 1823, after I had retired to my bed for that night, I betook myself to prayer. So humingi siya ng tawad no, sa kanyang prayer na sa kanyang mga kahinaan. Kasi mismo si Joseph Smith, at his age, 3 years, 17 years old, nag-doubt na siya. Kung totoo ba pa talaga yung nakita niyang Diyos Ama at Diyos Anak. Tatlong taon ba naman eh? Oo, walang visitation kahit anong... Tayo nga, kahit anong wala. 2 buwan lang, nainip na eh. Grabe sa kanya, no? Tapos, di ba, nakita ko, may pangitain ako. Oh, take note ha, nakita niya yon pero 3 years walang nangyari. Siguro sabi din ng mga kapitbahay niya tsaka ibang mga pastor, ano? Oo, saan na yung Ano nakita mo? Wala na. 2 taon na. 3 taon pa nga. Siguro nung mga kalagitnaan ng ano na, magdadalawang taon na. Kaya sinabi pala niya, once he had told the story of his vision, Oo. kaya pala, kumalat. Kumalat nung kinuwento niya. Kinuwento Oo. niya eh. So, nung kinuwento niya, Yun, hindi na naging normal yung ano niya. oo, he was often made an object of ridicule. O, ibig sabihin, Tatawanan siya. Kinukutsa siya. O ano na? Ano na? nangyari sa'yo? At itong time na to, nag-pray siya. So, nung nag-pray siya, ito yung nangyari. While I was thus in the act calling upon God, I discovered a light appearing in my room. Meron na naman nagpakita na sa Nagpakita kanya. naman. Tanong ko nito, sa 3 taon na yan, hindi ba nagdasalin si Joseph Smith? Wala, typical na teenager eh. Oo. Nakalimutan magdasal. Siguro nakalimutan magdasal din. Puro kalokohan ang inutupag. Kasi siguro, Oo eh, naka-highlight kasi na bakit ngayon, after 3 years, mind boggling na Franz, bakit nga ba 3 taon ang inabot? Alam mo kung titingnan natin ang history ni Joseph, hindi agad-agad nakuha eh. palagay ko din, kaya nagpakita din, palagay ko lang na nagpakita si Jesus Christ sa Heavenly Father sa kanya, 1820, para din ma-preserve yung sarili niya na, kasi sinabi din sa kanya to stay aloof. Sabihin, stay away from these sects. Stay aloof. Sabihin, so, hindi siya makiki-affiliate. So, para ma-preserve din siya, no? Kasi hindi siya nabinyagan eh. Hindi siya nabinyagan. Sa story natin, hindi siya nabinyagan. Never siya sa kahit nabinyagan. anong- Oo. Oo. Hindi siya nabinyagan kasi ang pinakatanong niya, papaano ako, anong Maliligtas. sasapian ko, anong sasapian kong denominasyon o sekta. Sa story niya ng 3 taon na yon, wala siyang sinalihan eh. Tingnan mo So, while he was calling upon God, may lumabas na light.
Yun na yung kanyang pangalawang pangitain. Kung sino ang nagpakita sa kanya, alamin natin. Yan. Sino yan? Oo. Okay, so tingnan natin, Franz, kung sino Okay. yan. I discovered a light appearing in my room which continued to increase until the room was lighter than at noonday. When immediately a personage appeared at my bedside, standing in the air, for his feet did not touch the floor. Lulutang na naman. Oh, he had on a loose robe of most exquisite whiteness. It was a whiteness beyond anything earthly had ever seen. Nor do I believe that any earthly thing could be made to appear so exceedingly white and brilliant. His hands were naked and his arms also, a little above the wrist. So also were his feet naked, as were his legs, a little above the ankles. Napaka-specific naman ito. Galing His naman yan. head and neck were also bare. I could not discover that he had no other clothing but this robe, as it was open, so that I could see into his bosom. So talagang white robe lang. White robe. So white robe lang talaga. Not only was his robe exceedingly white, but his whole person was glorious beyond description. Hindi mo paliwanag, ano? And his countenance truly like lightning. The room was exceedingly light, not so very bright as immediately around his person. When I first looked upon him, I was afraid, but the fear soon left me. Unti-unting nawawala yung kanyang. Yung kanyang doubt Oo. o takot, no? Tinawag ako sa aking pangalan at sinabi niya sa akin ng messenger na ito na siya ay pinadala mula sa Diyos. So hindi na Diyos ang nagpakita sa kanya, ha? Messenger pala ito. Messenger. Okay. So Oo. messenger ang nagpakita sa kanya at nagpakilala yung messenger na si Moroni. Moroni. Okay. Moroni is the son of Mormon. Yung napag-usapan natin sa last previous video, That's right. Na siya ang nagbaon ng gold plates kung saan yun yung records na tinatawag natin ngayon na Book of Mormon. oo, Ang pag-uusapan natin ngayon, paano napasakamay ni Joseph Smith ang Book of Mormon. ang Book of Mormon or Golden Plates. Alam mo, nakakatawa itong story na ito kasi ay kayo mga dyan na nagsasabi sa aming mga Mormons na yan, ha, makinig kayo na maigi para hindi kayo kung ano pinag-sasabihin Oo, niyo. oo. Alamin natin ang history, ha. Ito, napakaganda nito, mga kaibigan. Okay, so pagkatapos ng 3 taon, may nagpakita sa kanya dahil nagdasal si Joseph Smith, nagpakita sa kanya si Moroni. Oo. Si Moroni, ngayon sinabi sa kanya that God had a work for you to do. To do a marvelous work. Alam mo, balikan mo yung Isaiah, nandiyan siya pa ba? Balikan mo yung Isaiah 14, tingnan mo kung anong sinabi. Ayan. Sinabi ni Moroni that God had a work for me to do and my name should be had for good and evil among all nations, kindreds and tongues. Or it should be both good and evil spoken of among all people. Oo. Yun daw pangalan ni Joseph Smith, no? Gagamitin Sa mabuti. mabuti at masama. O yung mga nagsasabing masama Oo. dyan, ha, makinig kayo na maigi Oo. dahil Kasama pala kasi sila sa ano? kasama kayo doon Sa- kasi sa prophecy. Oo, wala na kayo magandang sinabi kung hindi kung Oo. ganito ganyan eh. Ngayon, tingnan ninyo ngayon sa Isaiah, nung sinabi ni Moroni, Joseph, merong trabaho sa iyo na ipapagawa ang Diyos. Tingnan mo sa Isaiah 14 kung anong sinabi ni Balik Isaiah. tayo. Balik tayo doon, ha. Sinabi, Dahil lang, ha, 2,500 years ago, anong sinabi ni Isaiah? sabi ni Isaiah, therefore, behold, I will proceed. Oh, actually, this is the Lord pala. This is yung God speaking to Isaiah. Oo, si Jesus Christ kasi ano yan eh, siya yung si God Almighty. God Almighty. God Almighty Si Jehovah yan. ito. Jehovah Kausap yan. ni Oo, Isaiah. kausap No? ni Isaiah. So sinabi ni Lord, Jehovah, actually Lord kasi the Lord, oh. Ang pangalan niya Panginoon. Okay, Panginoon. sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Isaiah, therefore, behold, I will proceed to do a marvelous work among this people, even a marvelous work and a wonder. For the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hid. so sino yung kausap ni Moroni? Si Joseph Smith. Ilan taon si Joseph Smith? 17 years old at this Palagay mo time. matalino pa sa wise men si Joseph Smith. Si Joseph Smith, sinabihan ni Moroni na may papagawa sa iyo yung Diyos. Ngayon, alam ni Joseph Smith, naku po, ano ba itong pinasok ko? Ano bang alam ko? Nagtanong lang naman ako eh, Oo. kung anong simbahan yung sasapian ko. Hindi lang yan, maya-maya makikita mo kung kung ako si Joseph Smith, tumurong ka na. Tingnan mo, ha. Matindi yun, ha?
Joseph Smith, sinabi dun sa Isaiah 14, the wisdom of the wise Wise men men shall perish and the understanding of the prudent men shall hid. Ibig sabihin, shall be hid, maitatago. Ibig sabihin, yung mga matatalino at saka yung mga prudent, Mga dunong-dunungan dyan. dunong-dunungan ng mga Oo. tao, ay mawawalan talaga ng saysay. Mawawala ng saysay. Dahil itong Dahil sa marvelous work and a wonder na yan. sa kagila-gilalas na gawain. Tapos sasabihin natin na kalokohan lang yung buong Mormon na yan. Di ba? Hindi kayo nagtatry na alamin eh. Kala nyo sa amin, ito ha, Franza, Oh. sabihin ko na ha. Real talk to ha. Sa palagay ninyo, makumbinsin nyo ako sa ganyan. Kahit yung simbahan ngayon, makumbinsin nyo ako na kay Oo. Joseph Smith, pambihira. Hindi ako pa kumbinsi. Oo. Aralin ko yan ng sarili ko. Maaring isipin ko to, gawa-gawa lang yan. Kaya anong oo, gagawin ko? oo. Aralin ko yan. Oo. Saliksikin ko mabuti, scrutinize ko. So kung inaral mo yan, Franz, ako, hindi ako magsayang ng 2 taong ko na nag-mission ako, inalam ko kung totoo talaga Ay, itong buong Mormon. Ay, ako din bago ako nabinyagan sa Oo. simbahan ito, nahirapan talaga ang missionary sa akin. Akala ninyo, may nagkukumbinsi lang sa akin Oo, rito? hindi. Walang makukumbinsi sa amin kung hindi ang Diyos lang at yung imbitasyon dyan na itanong sa Diyos kung nagkukulang tayo ng karunungan. Oo. Nagkulang ako ng karunungan eh. Tinanong ko sa kanya. Kala niyo hindi siya sumagot? Ay, akin lang yun. Kailangan natin magtrabaho no para malaman natin yung katotohanan ng isang bagay. Exactly. Huwag lang tayong basta doon kung ano yung kinamulatan natin, doon na tayo. Alam mo, kagandahan din sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kahit yung mga batang ipinanganak na dito mismo sa loob ng simbahan, binibigyan pa rin sila ng kalayaan to know for themselves, no? Hindi sila hinihigpitan, kinokontrol na mag-aral ng kung ano bang religion ang gusto nilang pag-aralan. Na isinisiksik sa ulo namin na ako, pinanganak ako rito sa simbahan. Oo. Dumating ang panahon na, teka muna, totoo ba to? Hindi. Kala niyo hindi ako nag-isip ng ganon? Di ba? Kala niyo hindi ako naging katulad ni Joseph Smith? Di ba? Ikaw na mismong born and raised dito, no? Ang problema ko, nasa sitwasyon na ako na parang, teka muna, aatras ba ako o abante? Oo. Kailangan kong malaman sa sarili ko. Anong ginawa mo ngayon? Ay, inaral ko, tinanong ko ang Diyos. Yan yan ang ating tututukan kung paano natin malalaman totoo ito. Pero ngayon, ang ating tututukan, para nakuha ni Joseph Smith, ang Book of Mormon. Okay. So ngayon, brothers and sisters, ituloy natin. So after that visitation ni Moroni nung September 21, 1823, Yes. yearly after that, no, 3 years passed, yearly binibisita siya ni Angel Moroni. Oo. Ngayon, sa pagbisita ni Para Moroni, i-prepare siya. i-prepare. Oo. Ulit-ulit eh. Paulit-ulit yung ano Oo, niya. ipapass forward natin yung Oo. papass forward natin yung kwento. Si Moroni nagpakita kay Joseph Smith at doon sa kanyang pagpapakita, isa lang ang sinasabi niya. Na Ito yun, no? yung sa scripture, yun ang mismong record. Oo. No? May sinasabi may sinasabi si Moroni kay Joseph Smith, sinasabi niya, nire-relate niya yung the same na instructions. Oo. Meron siyang, sinabi dito, merong nakatagong aklat, Nakadeposito. nakadeposito sa ilalim ng lupa. Mm. Basahin na nga natin para... Okay. So yan, sabi niya dito, Moroni said, there was a book deposited, written upon gold plates, giving an account of the former inhabitants of this continent. In this former inhabitant of this Of continent, this continent. Ibig sabihin, hindi sa Judah ha, hindi. Continent, ibig sabihin, nasa ba si Joseph Smith ng time na yun? nasa Amerika. America. Mm. Pero before it was called United States of America, it was called Old America. Hindi pa Ancient yan America or Oo. Ancient America Ancient pa lang America. yan. Mm. Oo. Sa lumang Amerika, yun po yun. Kasi na-discover lang naman siya ni Columbus, di ba? Oo. Mm. So ngayon, eto, sinabi ni Moroni sa kanya na may nakadeposito doong gold plates doon sa continent na yon, which is the America. The America. And the source from whence they sprang. He also said that the fullness of the everlasting gospel was contained in it as delivered by the Savior to the ancient inhabitants of America. Also, there were deposited with the plates 2 stones in silver bowls. And these stones fastened to a breastplate continued what is called the Urim and Thummim. And the possession and use of these stones were what constituted seers in ancient or former times, and God had prepared them for the purpose of translating the book. Okay. So may Yeah. pamamaraan pala siya. Nung nakuha niya yung gold plates, syempre hindi yun nakasulat sa English.
Oo, hindi. Ano Hindi, siya, oo. Reformed Egyptian. Actually, hindi pa niya nakikita yung place niya. Kinikwento lang ni Moroni. Oo, kinukwento ni Moroni. Kasi sabi lang ni Nakadeposito Moroni, dyan. kasi may kwento yan dyan na natatawa talaga ako. Kasi nai-imagine ko kung Oo. pinagdaanan ni Joseph Smith. Oo, hindi kasi. Oo, matindi yung ano na yun eh. Dapat darating tayo doon Oo. para suspense ano. Yung kwento ni Jun ni Moroni, mayroong nakadeposito dyan, ito yung ganyan, ito yung gagamitin mo para ma-translate mo siya. May instructions eh. Oo. May instructions pa paano. Hindi doon na parang, may nakadeposito dyan, nakasulat sa English, ilabas mo na lang sa tao. Oo, hindi ganun eh. Hindi ganun. Nakakatuwa. Nakakatuwa na isipin kung anong nangyari doon sa account ni Joseph Smith, paano niya nakuha yung buong Mormon. After ma-relate ni Moroni yung kanyang instruction kay Joseph Smith, nawawala siya doon sa kwarto. Oo. Ay sinabi natin kanina, bumabalik siya, bumibisita siya ulit, na ganoon din ang nare-relate sa kanya. Ganon din yung inuutos sa kanya. Actually, 3 beses siya nagpakita kay Joseph Smith sa the same na ano na yun. Same day, parang buong magdamag. Kaya Tatlong napagod. beses. Kaya talagang napagod siya. Na-exhaust talaga Na-exhausted talaga si Joseph Smith. Sobra yun So, Same message ha. Same message. Bakit pa ulit-ulit kuya? Yung message na yun, sinasabing may nakadepositong ginto dyan. alam mo ito yun Nung kinakausap kasi niya si Joseph Smith, na-perceive din niya siguro kung ano nasa utak ni Joseph Smith. Kinikwento ni Moroni may gold plates kaya nasa isip ni Joseph Smith. Kaya. Ito sabi niya, alam mo may gold plates. Alam mo ba kung makakita ka lang ng ganito klaseng gold dun sa kanilang Kahit time? maliit lang. Lalaki mata mo. Tapos sinasabi sa iyo ng anghel na merong nakabaon dyan na gold plates. Ano kaya gano'ng kalaki talaga ang mata ni Joseph Smith? Grabe. Hindi. So, ibig Hindi sabihin, na lang, di ako yung kuya. Pasanlak ko na yun. hindi mo makukuha. Alam mo, makukuha mo rin. Ayun lang. Hindi. Sabi niya kay Joseph Smith that Satan would try to tempt me in consequence of the indigent circumstances of my father's family. Dahil nakikita ni Moroni na balikan ko nga ito, parang kasi pag nalaman ni Joseph, baka ikwento na naman sa mga tao Oo. Kasi nalaman ng tao may gold plate siyang possession Sino na nakaalam nun? Si Joseph. Si Joseph kasi madaldal Maganda. Hindi sinasabi sa record na madaldal yung bata pero sa palagay ko madaldal Pero kung babasahin niyo yung history, yun makikita niyo Oo. Di ba? Kasi nung nakuha niya yung, kung ipa-fast forward natin fast forward, nakuha niya yung gold plates, hinabol siya Inabol. Inabangan na siya Alam nila na mayroon na siyang hawak na gold plates. Makakita ka na ng gold na ganyan Oo. Kadarapan tao. At saka bago siya pumunta dun sa Hill Cumorah, kuya, ang ginawa niya, niligaw niya yung mga tao kasi alam niya susundan talaga siya. Oo. Nabaling ang daliri niya doon Oo. Hinampas niya nung gold plates. Pero yun na nga. Di ba nakakabangha? Pero Ano natin? Pero yun nalaman pa rin, pwede naman iskreto niya yun Oo. Nalaman pa Madaldal rin. kasi Oo. Kaya si Joseph Smith, kailangan itong pigil Ikaw, Ikaw nagpapang sa sarili mo Mm. Well, nagpapakita lang ng pagiging vulnerability at saka pagiging human ni Joseph Smith. Kaya siya hindi Imperfect. niya nakuha yan. Hindi niya nakuha, pag-usapan natin yung hirap na dinanas niya bago niya nakuha ang gold Oo. plates. Nakita niya, 1820, after 3 years, nagpakita si Moroni. Oo. Kailan niya nakuha yung gold plates? 1827 na. 4 years pa. 4 years pa. 4 years. Oo, saka i-fast forward natin. Kailan ko yan itinry ni Joseph Smith? Ang alam ko, same year, parang 1823. Yung? Yung gold plates, di ba pinakita sa kanya? Oo. Pinakita sa kanya ba si Moroni nakatayo. Oo. Pinakita sa kanya nabuksan yung parang mind niya na nakita niya dun na picture niya anong itsura nung pinaglalagakan nung Exactly. Yun ang vision ni Moroni. Nung kinakausap niya si Joseph Smith, 3 beses niya Oo. nagpakita. Yung pinakalas siya nagpakita dun sa field, nakahiga siya dun sa farm ng field. tatay niya. Oo, kasi sobrang sabi ng, siyempre hindi nakatulog hindi pa niya sinabi yun sa tatay Hindi niya. pa, hindi pa. Hindi niya sinasabi sa tatay niya. Hindi naman tutulad natin na pag hindi natutulog sa gabi, hanggang hanggang tanghali, doon lang gigising. Oo. Hindi, farm boy to Farm boy, di ba? So pinuyat siya ni Moroni, Sabi ng tatay naman niya. kinabukasan, gumising siya maaga, farm siya. So sobrang pagod niya. Sabi ng tatay niya, Ay, umuwi ka na lang. umuwi ka na lang, baka hindi mo kaya. So, naglalakad siya, natumba siya doon sa field. Oo. Ngayon, pag tingala niya ng ganun, si Moroni na naman. Sabi sa Si kanya, Moroni na naman. Joseph. Oo, di ba? Oo. The same yung kanyang message sa previous 2 encounters niya kay Moroni.
Yes. Ano lang Which is last night. last night lang. Oo. So hindi ko alam kung ilang oras yon. Basta buong oras, siguro Buong magdamag. Siguro nagpakita si Moroni. Ay, buong siguro magdamag. alas 6 ng gabi. Buong magdamag kasi nung after daw mag-disappear ni Moroni, tumilaok na yung manok. Ibig sabihin, umaga na. Oo. So, Hindi ibig na sabihin, nakatulog siguro si Joe. maaga-aga sila natutulog noon. Hindi naman 12 o'clock kasi wala namang internet. Wala pa tayong kuryente doon. So, tingnan mo. Ngayon, sinabi sa kanya, sabi ni Moroni, sabihin mo sa tatay mo kung ano yung nakita mo. Kasi nire-relate sa kanya ni Moroni kung nasaan yung dinipositohan Oo. ng records at clear kay Joseph. I-finlash na din sa... Oo, sa paningin ni Joseph na alam niya kung nasaan. Pag isang punta pa lang niya, alam niya kung yun na yun. Okay, so bumalik siya doon sa kanyang father and rehearsed the whole matter to him. Mhm. Ito ang kagandahan doon. He replied to me, sabi niya ang father niya, his father, Si Joseph he Sr. replied to me that it was of God and told me to go and do as commanded by the messenger. Napaka-supportive ng tatay Sobra. nito. Hindi siya yung tulad ng iba na, Bilang isang Methodist, dapat oo, napakabait ng tatay. Wala nang ganyan. Hindi sinabing kalokohan niya, anak ko, bumalik ka rito, magpala ka rito. Okay, baka hindi pa sinabihan siyang patingin natin to Lucy, itong anak natin. Parang nababalog na ako Oo, ito. kung ano nakikita eh. Hindi eh, napaka-supportive ng kanyang tatay. Ito yung sa kwento na yon sa Hill Cumorah. Ito yun Na ah. tumora. Sinabi dito na it's about 4 miles. South of Palmyra is a hill of considerable size, rising abruptly on the earth side and tapering to the south with a long slope. Detalyado naman ang pagkakasabi nito. And then, Di ba? On the west side, not far from the top, as Joseph had seen it in vision, so nakita ni Joseph Smith kung saan talaga, was the weathered surface of a rounded stone, the edges of which were covered with earth. Alam niya mismo. Same year yan, kuya, 1823. That's right, the same year. 17 years old pa lang siya. Yes, yun yung time na yun eh, na nagkakaloko-loko na siya ng eto. Nagda-doubt na siya. Oo, tapos nag-ano siya, nag-pray siya, tapos nung gabi na yun, nakita niya si Moroni. Moroni, kinabukasan, napagod siya dahil sa buong ano na yun. So yun ang story ah. Oh, yun ang story. Tapos pinuntahan niya kagad. Pagkapunta niya doon, Kinabukasan, ano? eagerly, he removed the earth so that he might get the lever under the edge. Tinanggal niya ngayon yung lupa. Oh, Nakita niya yung bato. yun ba to? Kawiwi. So yan na. Kuha niya yung lever para buksan niya ngayon. Kasi nandun sa ilalim eh. So, manang pangbukas. Okay. Okay. Lifting the rock, he looked into a box formed by a stone in the bottom with other stones cemented together to form the sides. There indeed was the treasure. Bakit sinabing treasure? Gold eh. Ay, gold yun eh. Gold. Oh. So Oh. gold yun. Brass plates. Ito yung laman ha. Brass plate, 2 stones set in silver bows, and a book of gold leaves bound together with 3 rings. Oh, malaki mata niyo. Kasi nung time na yun, ganyan sinabi mo kanina, makakita ka lang ganito kaliit. Much more ganito kalaki, oh. That's right. Brothers and sisters. Ganyan kalaki. Kita mo na, hindi lang yung mata mo lalaki, yung ngiti mo, mapapakak yung Pati bibig tenga mo. padaabot rito. Ay, yayaman ako nito. So, alam ko, yun ang naiisip ni Joseph Smith din. Ako Nakita din. niya nga. Sa vision kasi nakita niya eh. So, wala man internet na ba nakita niya, ito yun, pinakita sa kanya ni Moroni. Pero nung nakita niya actual, sinubukan niya ngayon. Siguro ako yung palulok ako. Hindi pa kumakain yun. Lunok-lunok siya. Hindi. Oh, ito nangyari, Franz. So, anong ginawa niya? Anxiously, he reached down to take them. But immediately, na-shock si Na-shock Pogi, siya. bro. Na-shock si Pogi. Nakuryente. Nakurin. Oh, anxiously, ito yan ha. Bukas niya. Good. So ngayon, he reached out. Na-shock si Pogi, bro. Parang ganun. Oo. He tried again. So, Na-shock sa una eh. Na-shock sa una, okay. Na-shock sa una. He tried again. Huli na ulit. He received a paralyzing shock. Yun naman, na-paralyze na. Alam mo yung ibig sabihin ng paralyzing, bro? Hindi ka makakagalaw. Sige na siya. Siguro, hindi no. Bakit? Ang tanong ko, Kuya Jack, bakit? Hindi lang yun, bro. Pangalawang beses pa lang Pangalawang yun. beses pa lang yun? Kinulit pa niya yung sarili niya. Yet again, he reached
And this This time, time, the shock was so severe as Ay. to render him weak and powerless. At Ang hina mas si la- Pogi, bro. Lalo na. Na-shock ka ng una, na-shock ka ng pangalawa, yung pangatlo, nang hina si Pogi, bro. Wala. Ang tindi. Hindi ko alam yun actually. Sa totoo lang, sa daming times ko na nabasa ang kwento ni Joseph, hindi ko na... Ako din, paulit-ulit ko din binasa ang church history. Well, alam ko to, pero may nakakaligtaan ako, may nalilimutan akong mga gantong pangyayari, which is Na-shock si Pogi, bro. nakakadagdag yung testimony, walang Diyo. Ito, tinan mo, Na-shock siya, sa oh. pangatlong pagkakataon, Ngayon, nanghina siya ng sobra at wala talaga siyang lakas. typical Hindi na siya teenager. makagalaw. Typical na teenager. He was frustrated and he even called out. Bakit hindi ko makuha? Ano na-imagine? Oh, yun na yun eh. Na-imagine ko talaga yung tsura niya. Eh, ano ko. Wait, diba? Tapos, In his frustration, sinabi niya, bakit? Why can I not obtain it? oo. Yun ang sinabi niya. O ngayon, ito sinabi. Because you have not kept the commandments of the Lord. Ano yun? Ito yun ha, nasa side daw niya. So, Paglingon niya ng lingon gano'n, ngayon na yung the same messenger. Sino yun? Si Moroni. na naman Nanonood pala. nanonood. Siya ang nang sasyak. Siya yung Sabi ni Moroni, oh, gagawin niya, oh. siguro. Aabot na Aabot na. si Paghipo niya doon sa ano. Shakin niya, oh, sinakosa. Shock siya. Siya yun ang sasyak, Okay. sigurado. Hindi niya kasi kinikip ang biruin mo yun, nagpakita na, nag-pray si Joseph Smith nung gabi na yun. Oo. Dahil sa kanyang mga weaknesses. Akalain niya siguro, Nag-repent siya, okay, oo. hindi, nagre-repent siya eh. Oo. Akalain niya siguro na kinabukasan, pagkapakita sa kanya ni Moroni, makukuha na niya. Akala niya makukuha Oo. ka agad kasi gold eh. Hindi pa tayo tapos, nakita mo lang yan. Na-shock siya ngayon dahil hindi ka nagsusunod sa kautosan ng Diyos. Doon siya ngayon pinigilan pa. Sinasak siya. Sinasabi sa kanya ni Moroni na hindi pa time, hindi mo makukuha yun ngayon. Oo. Ito ha, sinasabi mo na Saka yan. wala siyang, Thus rebuke, yung kayang pagkaka-rebuke sa kanya, he was told that he would never receive the place at that time. That he would undergo 4 years of 4 years. probation. probation pa. May probation pa. 4 years. Ibig sabihin na perceive ni Moroni kung gaano ka-eager si Joseph Smith na mapasakan Makuha niya ang yung gold plates. Which is hindi pa time ng Diyos, hindi pa will ng Diyos na ibigay sa kanya yun. Kaya siya nasa shock. Tinan mo ha, wala rin commandment sa kanya na, oh, hawakan mo. Tinan mo, hindi siya sumusunod. Ay oo, nung nakuha niya, nung binuksan niya, wala pa sinabing, sige, abutin mo. Sige, hawakan kunin mo. Buti nga, pinayagan na siya na makita eh, di ba? Ay oo, hindi ko naisip yun na. Oo nga no. Di ba? So wala pa sa kanyang commandment na kunin niya. Bakit Umaabot na. Oo, bakit mo kukunin? Pinangunahan mo ang Diyos. Oo. Kaya, Alam mo pag maril ka ng taser? oo, yung gano'n. Yung maano ng polis. Hindi, no? Ganun siguro itsura niya, no? So, ibig sabihin, he was rebuked and given 4 years of probation pa. Yes, it had to take Matagal. 4 more years, no? Kasi Ito, napakabata pa niya, 17 years old. sinabi niya, Oo. I went at the end of the year, and Mhm. each time I found the same messenger there. And that during that period, he should come to the hill Yearly. each year on this same day. Yearly, same day, Same day. bumababa si Moroni. Bumababa si Moroni. Oo. At according to that, I went at the end of each year, and at each time I found the same messenger there and received instructions and intelligence from him at each of our interview. 4 years pa siyang probation, and that training niya ng 4 years na yun, ini-instruct sa kanya kung anong gagawin niya. Yes. Ang galing, no? Hindi pala biglaan ito. Hindi. Piniprepare siya ng maayos talaga ng Diyos. No, with the help of Angel Moroni. No, bago mapasa kamay niya yun. Sabi ni Joseph Smith, respecting what the Lord was going to do and how and in what manner His kingdom was to be conducted, to receive instructions and intelligence from Him at each of our interviews, respecting what the Lord was going to do and how and in what manner His kingdom was to be conducted in the last days. Oo. So yun yung pinakang purpose. Yun palang purpose nun. Nung yung training niya na yun. yung yearly visitation ni Moroni, tinetrain siya na para makareceive siya ng instruction at saka intelligence, katalinuhan para nang sa ganun, marespeto niya yung Diyos na
ibabalik ko yung, i-restore ko yung simbahan, pero in my due time. Oo, at saka sa pamamarangko. Sak mo yung tao. Tsaka maintindihan din natin siya as, di ba, as normal Grabe. human, no? Na, di ba, Grabe yung experience ni Joseph Smith. So, at length, the time arrived for obtaining the plates. kuha na niya. The Urim and Thummim and the breastplate. On the 22nd day of September 1827, September 2, 1827. Yun So na, 4 no? years passed, no? Okay. Okay. So ngayon, having gone as usual at the end of another year to the place where they were deposited, the same heavenly messenger delivered them up to me with the charge. Ito yung charge. With the charge, ito yung Okay. kanyang kabilin-bilinan. Kabilin-bilin na ano, yung time na dumating na, kukunin mo na. Okay. Ito na, ha? Excited ka na, bata. 1827. Graduate ka na. Okay. Ito na yun, ha? O, bantay ka. Okay, sabi, that I should be responsible for them, that if I let them go carelessly, or through any neglect of mine, I should be cut off. But that if I would use all my endeavors to preserve them until he, the messenger, Angel Moroni, should call for them, they should be protected. My goodness, hindi niyo ako tulungan nito para protektahan ito? Ano ka reaksyon ng bata? Oo. Binigyan niyo ko ng kabilin-bilinan na ito na ako magprotekta nito. Tapos, Pwede ba ninyong itago ko sa inyo? Ayun na. Ang hirap pala ng protection na ginawa ni Joseph. pwede bang kayo na lang gumawa ng paraan Pwede na bang ilabas nyo lang ito pag may pag okay na, ready na, pag ano na, Pag yan ay nawala sa iyo, yari ka sa akin. Oo, tagpas Cut ka off dyan. Tagpas ka na naman. Tagpas ka ngayon. Pwede bang urong na lang tayo? Oo. Nakakatakot ito ang nangyari kay Joseph Smith. Nakakatakot para sa posisyon niya. 21, going 22 na siya dyan. He's 22 years old September na. eh. Oo. Na-trained na siya. Pero tinanggap ni Joseph Smith kasi well-trained na eh. 4 years na training. Oo, biruin mo. Ibang klase itong hubog kay Joseph Constant, Smith. ano, na to, constant no? instruction. Nakakatawa man isipin na sasabihin natin na kung ako niyan, atras ako dyan. Kasi pag tatagpasin nyo pala ako, pag nawala to, ginto, itong poprotektahan ko. Buong mundo itong hahabol sa akin. Pero mo ganun nga lang ang goal din pagkawayan ng patayan. Ang dalang mo ba isang mga pulparito? So, oo. Anak ng pating na mga ganyan. Ang tinding, grabing responsibility at saka yung Grabe, charge no? na yun, ano? Ganun ang accountability ni Joseph Smith. So ibig sabihin nito, sa Parang reminds me sa of pagre-ridicule nila kay Joseph Smith ngayon, ako man ay paglabang ko sa Joseph Smith sa kanyang experience, Ay, oo. yan pa lang nga, hindi pa na niya, wala. nakuha pa lang niya place, naawa na ako eh. Grabe, from Dinaanan a yun. normal farmer boy, no? Farm boy. Tapos Meron ganitong kalaking marvelous work, no? Oh, alam mo itong kay Joseph Smith na ito, nalaman din niya kung bakit siya ika-cut off kung sakaling hindi niya alagaan yung buhok mo. Or sabihin natin gold plates. Gold plates. Wala pang Book of Mormon Hindi pa niya alam hindi na- man niya hindi naman niya alam na tawag Book of Mormon. Oo. Ang alam niya gold plates. Gold plates, So, may oo. deposit na gold plates. Okay. Moroni had charged him so strictly to guard the record taken from the hill. No sooner, hindi nagtagal, lahat ng tao nakakaalam na may dala siyang gold Ayun. plates. Sino kaya nagkwento nito? Si Joseph Smith. Malamang. Malamang siguro. Sa ilang years niya yan na pag-training sa paghahanda, siguro may nakikwento itong batang. Yun ang hindi mapigilan din ng Diyos. Ano? Oo. No, yung pigilan yung dila. Hindi niya isara yung bibig ni Joseph Smith. Oo, hindi eh. Hindi natin sinasabi na hinayaan lang niya magingay si Joseph Smith para Hindi. i-persecute siya. Hindi. Gusto rin ng Diyos na may matutunan si Joseph Smith Oo, sa hindi mga niya experiences pipigilan. natin. Hindi niya pipigilan ng Hindi tao. ganun ang Diyos. Oo, hindi. Hindi niya pipigilan ng Diyos. Ang Diyos hindi niya pipigilan ng tao. Hindi niya sasakalin ng tao. Oo. Kung gano'n kabuti ang Diyos. Grabe, no? Tinago niya. So, Actually, ngayon- nakuha niya September, di ba? September 2, 1827. Yes. Nag-start ang kanyang translation, December. So sa 3 buwan na yan, hinanapan niya ng taguan dahil talagang pinoporso siya. Oo. Yung mga months na yon after that,
obtaining the plates, talagang kailangan niya talagang i-preserve muna. Kailangan itago. Itago muna. Kaya di ba nabasa ko nga kanina yung kung saan itinago sa bahay nila, may living room, meron yung meron Hearthstone, Hearthstone. dun itinago. Tapos, Tapos, malaking tipak ng bato yun, tapos sa ilalim, doon yung tinago. dumating yung time din na, pero nakasal na siya, so, magto 22 years old na siya, no? December, no? Yes, so, Pero naikasal na siya kay Emma Smith months before that, nung birthday niya. before niya nakuha yung plates. Hindi. Bago siya nag-start. Bago siya nag-start. Bago siya nag-start na mag-translate. Tama. Oo. Or parang bago niya makuha din talaga yung kasi 22 na siya eh. Nag-usawa. Oo, kasi year doon, pero sabi doon months before the napangasawa na niya si Emma Smith. Emma Hill, oo. Si Emma Hill. Okay. So, right, so nagsimula na siya. December, nagsimula na siyang mag-translate. Yes. Ngayon, Mhm. nabuksan niya, hindi pa niya nakikita eh. Ang strict, sa 3 months mo yung strict charge mo kay Moroni, talagang matatakot ka kapag nawala sa'yo yan. Doon sa mga biyanan niya siya nag-start sa bahay nila Emma Hill. Emma Hill Smith. Oo. So, once comfortably settled, he said, he commenced work on the record. Mhm. It was a strange volume. Sabi niya, ito yung kanyang sukat approximately 6 inches in width by 8 inches in length and 6 inches thick. Meron talagang siyang sukat talaga. Kalahati ng ruler yung kapal. Laki, 8 inches in length and 6 inches thick. 8 by 6. Hindi by siya yung 6. 10 by 8 natin, bond paper natin, Oo. 10 by 8. Di ba rin ng konti? The gold plates or plates were not quite so thick as to common tin and were bound together by 3 rings on one side. Mm. Approximately 1/3 of the plates could be turned freely. Similar to the Pages pages. of a loose leaf book. Ganun mo. Sabihin, napakanipis din talaga nung Tingnan mo to. But the remaining 2/3 were sealed. Nakalak siya. Nakalak siya. So Silya. that they could not be examined. Kahit tingnan mo, wala. Beautiful engravings, small, finely cut, were found on the plates. So pakita natin dito, ito yung gold plates, yung 2/3 dyan ay sealed, silyado. Yep. Sabihin, hindi niya mabubuksan yun. Hindi niya makikita yung loob. So ito nangyari dyan. Sinabi ni Joseph Smith, kopya ako. Kopya ako ito yung karakter. Kumukha Nilagay siya. tayo dito. Ito ang karakter. Nilagay lang niya. Kinapi niya sa papel, nilagay niya dito. Oo. So, tin-translate niya gamit yung kanyang materials na nakuha niya dun sa ilalim ng lupa. Oo. Yung Urim and Thummim. yun. Ginamit niya yun. Okay, so, ginamit niya yun. So, para ipa-examine yung kanyang characters kung totoo o hindi. Yan ang purpose niya. Okay? Hindi malayo doon sa kinaroroonan ni Joseph Smith, merong farmer na nagngangalang Martin Harris. Si Martin Harris. Mayaman itong tao na to. Mayaman. Kasi he had heard so much about the gold plates and that's what interested him, Oo. Martin Harris. Kaya nagtungo siya kina Joseph Smith at yun, gusto niyang malaman at nag-offer siya. Tinawag ni Martin Harris si Joseph noong February 1828. Oo. Tinawag niya si Joseph Smith. No, ito na ngayon ang kwento niya. Pinakita ni Joseph Smith yung transcribed characters galing sa gold plates. Yung mga letra, yung mga sulat Kinopya doon, kinopya niya. Kinopya niya, oo. Ginaya lang. Oo, ginaya lang niya. Ngayon, lalong naging interested ngayon si Martin Harris. Oo. Greatly interested him. So, naging interesado si Martin Harris. At sinabi niya kay Joseph Smith, nag-ask siya ng permission. Pwede ko ba dalhin ito sa kakilala ko na pwedeng mag-check ng character? Transcribed characters with the sum of translation that had been made from them. Ibig Oo. sabihin, yung tinanscribe niya, niya yung character. Oo, characters. Pero, tinranslate na rin niya yung iba gamit ang Urim and Thummim. Oo, merong translated na from Reformed Egyptian to English. English, oo. Meron ng parts na hindi pa translated Yes. at merong parts na translated na. So ngayon, ang gusto ni Martin Harris dalhin doon sa kaibigan niyang sikat na professor, Professor Charles Anton. Oo. Doon niya ipapakita yung characters. Kung tama ba ang pagkaka-translate nito from Egyptian to English? Oo, kasi marunong to si Charles Anton. Oo. Marunong siya eh. So dinala ngayon ni Sa Martin New York Harris. ito they took them to New York City. New York pa ha? Oo, according to his testimony. Sa testimony ni Martin Harris. Okay, so this gentleman celebrated for his literary attainments. Okay?
Professor Anton stated that the translation was correct. Yan. So yung piraso na yon na translation, totoo yan. Yun. Ayun na. Totoo yan. Totoo yan. Okay, so sinabi yung totoo yan, more so than any I had before seen translated from the Egyptian. Okay? I then showed him those which were not yet translated. Pinakita niya yung hindi pa na-translate Hindi pa na na-translate. character na kinopy ni Joseph Smith. Oo. Ito yun, no? Sinabi niya ni Charles Anton, he said that they were Egyptian, Egyptian, Chaldaic, Chaldaic, Assyriac, Assyriac, and Arabic. and Arabic. And he said they were true characters. Totoong character Totoo sila. yan. Diba, siyempre, learned eh. Literate siya. Siyempre, Oo. professor. Totoo yan. Eh, si Martin Hans mayaman din eh. Alam mo naman, Oo. farmer na mayaman. Siyempre, ganyan. sobrang excited din si Martin Harris at humingi din siya ng certificate na magpapatunay na talagang Oo. totoong translation ito. Oo. Ito ba sinabi niyo? And that the translation of such of them as had been translated was also correct. I took the certificate and put it into my pocket to certify, sabi ni Charles Anton, this is to certify that these records that I was Translation. shown to me is correct. Gawa So ko lang ngayon, yan ha. kuha naman ngayon ni Martin Harris. Tapay niyo yan. Tinupi niya. Tapay niyo. Lagay niya ngayon sa bulsa niya. Alright. Okay. Ngayon, paalis na si Martin Harris. Sige po, maraming salamat po, Professor. Okay. Ngayon, Have a nice day. okay. Ngayon, And I was just leaving the house. bago pa lang makalabas siya, Tinawag siya ni Anton ulit. Brotherhood! Tinawag siya, brotherhood. Sabi sa kanya, he asked me how the young man found out that there were gold plates. kinuwento na ni Martin Harris yung kay Professor Oo. Anton kasi kaibigan din niya. Paano nalaman, Martin, sabihin mo nga, paano nalaman nung batang iyon Mhm. na may mga depositong gold plates? Sinabi niya, I answered that an angel of God had revealed it unto him. Yun. Sinabi niya na, nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos at Inihayag yun sa kanya. Oh. Patingin nga ako ng certificate. Ako ulit na na yung yan. certificate Ako na yan. naman si excited. Oo. Certificate. Okay, Certificate. Ito ba? Okay. Hmm. Puno, ay, puno. Pinulit, oh. Pangkalan ko yan, bro. Wala na mga ganyan, mga ministering ng angels ha. Ngayon sa panahon ngayon, wala na. Pinulit Ano, niya. So ayan si Professor Anton, hindi niya matanggap na may mga ganong manifestations or divine revelations from heaven pa sa kasalukuyan. Which is, nasa part pa rin kasi siya ng great apostasy. Tuloy mo sinabi niya, wala nang ministering of Of the angels, wala na. ngayon. Grabe naman ito. Alam mo sinabi ni Anton sa Oo. kanya, Martin, dali mo sa akin yung place, ako mag-translate. Ayun, sinabi pa niya yun. Sabi ni Martin Harris, hindi mo mababasa kasi nakasealed yung iba. Oh. O anong sabi ni Charles Anton? I cannot read the sealed book. Oh, yeah. I left him and went to Dr. Samuel Mitchell, who sanctioned what Professor Anton had said respecting both characters and the translation. Pagkatapos niya kay Anton, pumunta siya naman kay siya kay Samuel Mitchell, sinabi niya, totoo yan, nagpa-second opinion. Oo. Nagpa-second opinion si Martin Harris. Sabi niya, totoo yan. Ngayon ang sabi diyan, some years later, he was approached by about the detractor of Joseph Smith. Oo. Professor Anton denied ever having commented. Pero dahil si Martin Harris, meron siyang testimony, hindi siya retract doon sa kanyang testimony. Galing ano? That he received a certification certifying na yung translation ay correct. Oo, at pinulit sa harap niya yun. So, nag-comments pa lang Nung yung... pumunta siya ng New York, natagalan pa siya ng konti bago siya nakabalik kay Joseph At Smith. nagsisimula na si Joseph Smith, dumating siya, kasagsagan ng translation. Oo, kasagsagan ng translation, Oo. nag-umpisa na sila. Ngayon, Ngayon, meron nang na-translate ngayon si Joseph Smith na 116 16 pages. Yun 116 pages na yun. Oo. So ngayon, si Martin Harris, siya kasi yung kanya financer. Finance. Para kapag natapos yan, siya ang mag-print, mag-publish. publish. Oo. Ngayon, nakita ni Martin Harris, pagbalik niya ng April 12, 1828, Kasagsagang ano na. samsagan na. By June 14, Oo. Martin Harris recorded 116 pages of the manuscript from Joseph Smith. Naging scribe pala siya ni Joseph Smith. Yes. No? So during this period, si Mrs. Harris naman, siyempre busy-busy ang asawa niya. Oo. O di sinabi ng asawa niya, patingin naman ako ng ginagawa niyo. Martin Harris asked Joseph Smith
to inquire of the Lord, to ask the Lord, para payagan siya Okay. na mapahiram yung 116 pages. So, sa unang pagkakataon na prayer nila, ang sagot ni Jesus Christ, no. Okay, may na. Okay. May one na. Oh, one na. One na. Oh, balik One na naman. strike one ka na. Uwi. Balik na naman. Ang Balik na kulit naman. na naman ng pamilya ni Harris. Joseph, financer ako. Ako. Mayroon mo naman ako. Hindi ko naman kayo lulukuhin. Pag umayaw to Oo. si Mrs., yari tayo lahat rito. Oh, patay. Ganun yan. Oo, kasi kailangan nila kasi ng ano eh, parang proof eh. Proof. Kailangan nila ng proof eh. Para Okay. matuloy natin to. Inquire na. Inquire mo ulit, tanongin mo ulit ang Diyos. Tanong na naman sila. Ang sagot. No pa rin ang sagot. no. Wag. Wag. Oo. Di pwede ha. Oo. Umulit na naman, Hmm. pangatlong pagkakataon. Baka sakali. Pakita nung ulit. Sige na, baka sakali. O, tinanong ulit nila. Ang sagot? Yes na. Sige na. Sige na ha. Pinagbigyan ng Diyos si Joseph Smith na ipahiram kay Martin Harris 160. ang 116 pages manuscript, no? That's right. Para maipakita ni Martin Harris sa kanyang asawa. May billing sa kanya doon. Sa pamilya mo lang. Immediate family members Immediate family lang ha. Oo. Kung magpapakita sa iba. Ganun nangyari. Ngayon, Pagdating ni Martin Harris, na ano siya, bago yun ha, na-tempt si Martin Harris kasi may mga kakilala pa Oo. siya doon na, na pinagkwentuhan din. Nung- Hindi lang para si Joseph Smith ang madaldal, si Martin Harris pala madaldal rin. Oo, syempre, siguro excitement din. O, ano pinagagawa mo Oo. Martin Harris? Busy-busy ka, marami kang wala. Meron akong libro na gina-translate mula doon sa gold plates. At palagay ko, yung asawa din ni Martin Harris at pamilya din niya, daldal din yun. Nagdaldal din. Ngayon, Mm. nung inuwi niya yung naipakita niya doon, kinagabihan, yun, kinaumagahan. Kumusta ka? Ayun, hindi na nakaimik. Kumakain sila Joseph Smith Mhm. nun eh. Lalakad si Martin Harris doon sa labas. Sabi niya, Wala umupo. parang madilim ah. Upo nga rito, ano nangyari? Parang mukhang matamlay ah. Upo ka Wala muna. ko yung 116 pages. Ayun na. Patay na. Alam mong tsura ni Joseph Smith noon, bumulalas siya talaga sa ano. Wala Yung galit niya talaga, as human ha, yung galit niya na may paghihinagpis at ano talaga. Pasigaw siguro siya. Sigaw siya sabi. Sinabihan na kita eh. Tsaka alam mo sabi niya, my soul is damned. Sabi niya, Grabe tayo nito. Alam mo ba yun? Yung sila, alam mo kayo na pumasok sa isip ni Joseph Smith? Yung charge ni Moroni. oo. Yung charge ni Moroni, Kapag nawala yan kapag sa'yo, nawala yan, Tagpas sinasabi ka ko sa sa akin iyo. ngayon. Kaya diyaan ang lumo talaga si Joseph Smith Ang talaga. takot ni Joseph Smith. Siguro din, well, alam mo kay Martin Harris, parang wala lang yan. Kasi hindi siya yung Hindi first naman hand na siya- nakarinig Hindi naman siya Nakareceive ng ano, first hand from Angel Moroni eh. Hindi siya eh. That you will be cut off eh. Hindi eh. Sa ilang taon ni Joseph Smith pinag-ano, 7 years niyang pinag-trainingan, tapos biglang mawawala yung pinaka first 116 page. Yun yung unang ano, Ilang pages to? 81? parang isang book din yun Ganito palagay ko. oh. Ganito oh. Oh. 116. Oh, Oh, ganyan kakapal oh. Parang isang book din. Ganyan kakapal oh. Nawala. Aba. Nawala. 116 pages na nawala. Naku, cut off sa'yo, pambira. So ngayon, anong gagawin niyo ninyo ngayon? The remainder of the year, Hindi sila nakapag... he was prevented from doing any other further work with the plates. Oo. Most of the time was spent farming in his own land and working for others. Oo. Ano pala, kumontrata na lang sa iba. Ilang buwan yun? Ilang buwan? 6 months. Kasi Tagal, the no? remaining of the year. Kamu dahil, yun ang consequence, ano? Grabe. Brothers and sisters, no? ng pangyayaring iyon. Hindi siya pinag-translate. Hindi siya pinag-translate. Hindi siya pinag-translate. Pero akala mo, smooth lang lahat yung nilabas niya. Meron akong natutunan doon sa, Kuya Jack, doon sa pangyayaring yun na kapag inutusan ka ng Diyos, when the Lord commands, do it. Oo. Pag inutusan ka ng Diyos na pag sinabing hindi, hindi. Oo, wag ka na sumubok. Pero ang nakakatuwa lang din sa Diyos na gusto niyang matuto ang anak niya. Kaya siyempre sa paghingi nilang ng pag-ask nila sincerely, no? Gusto matuto ng Diyos, maging responsible sila, kaya pinayagan niya sila na mapasa kamay ang mapahiram ang 116 Sinabi na pages. sa kanila, sige. Sige. Pero mag-ingat kayo. Kaya sabi ni Joseph Smith doon sa account na yun na when the Lord commands, do it. Doon siya natuto ngayon. Doon siya natuto ngayon. Kasi ngayon, hindi siya magpatumpik dyan kapag wala na. So, ang nangyari sa kanya noon, ang nangyari kay Joseph Smith noon, noong April 5, 1829, ibig sabihin, Doon pa lang na ulit June, July, August, September, October, November, December, January, February, March,
April. Halos 10 months. 10 months. Sa taon na ako. Halos 1 taon. May ngayon after noon, mayroong taong kumatok sa kanyang Ayan. pintuan at yun ang bumungad sa kanya, Oliver Cowdery. Si Oliver Cowdery.